Ito ang gusto ko sa probinsya. Nakasasakay ng top load sa jeep. Nitong nakaraang Hulyo, naging 65 taon na ako. 5 taon na akong senior citizen. Ano ba ang unang pumapasok sa isip natin kapag sinasabing pagtanda? Ito ba? Ganito ba? O siya ba? Mahigit 4 na dekada na akong journalist. Pero sa totoo lang at hindi sa nagmamayabang, wala akong maisip na ginagawa ko noon na hindi ko na kayang gawin ngayon. Dito mo siya, ang lalim niya! Maaring mapalad lang ako. Ngunit batid ko naman na walang forever. Lalo na nung nagkamatinding COVID ako sa unang bugso ng pandemya. Kaya tulad ng iba, may bucket list ako. Nakahanay ang mga nais ko pang maranasan, mapuntahan, at makilala. Sa mabundok na probinsya ng Benguet, may mga tagong lugar na pangarap kong marating. May isa na talagang hindi raw pang edad lolo. At meron namang lugar kung saan ang katulad ko maituturing pa raw na bagets. Sa pagkakataong ito, isang tropa ng rock climbers na taga Baguio ang kasama ko. Ang tag-ulan ay hindi raw tamang panahon para tumungo sa ilog ng Ambong Dolan sa Tublay, Benguet. Ngunit isa ito sa mga nasa bucket list ko at maaring hindi ko na mararating kung maghihintay pa ako. Gano'ng katagal na kayo nagpupunta rito? Around more than 20 years. 20 years na. Yes. Bike, climb, or ano lang. Or mag-cave. Paano ba ito nag-start? Paano kayo nag-start dyan? Noo. Bali yung caving kasi talaga hindi nadayo dyan sa Ambong doon. Cave, may caves naman. Bingaongaw and Paterno Cave. And lagi namin nadadaanan yung mga boulders sa gilid ng kalsada. So, nagdala kami ng crash pad. Trinay namin mag-work. Nagka-climb na kayo nun? Yes. Okay. Salamat at pagdating namin, maganda ang panahon. Let's go down. Bababa na kami ng tropa dito sa ilog. Yung matagal ko nang pinapangarap na Ambong Dolan. Tawag dito crash pads. Yan yung nalatag yan sa ilalim ng mga climber para kung mahulog, kasama yon sa sport na to, ay iwas serious injury. Pero may dahilan kung bakit ito'y tinatawag na extreme sport. Kasi nangangailangan nga ng ganito. Daan-daang taon nang hinubog ng kalikasan ang mga bato rito. Dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbabago ng klima, nabuo ang iba't ibang hugis at bitak na pwedeng hawakan o patungan ng paa. Kaya halos bawat bato ay may sariling hamon at ruta na sinusubukang akyatin ng bouldering enthusiasts. Kasama ko ang isang grupo ng mga bihasang climber na sanay ng akyatin ang mga batong ito. Ang mga 40 na sina Ray, ang tumatayong leader ng grupo. Sina Mike at Xavier. Ang mga 30 na sina Roy,
Toots at Richard. At ang 56 na taong gulang na si Osnay. Bago ko sinubukang akyatin ang batong ito, ipinakita muna sa akin ng tanging babae sa grupo na si Toots ang tamang mga hakbang. Guys, Parang nakakainis lang sa kanya. Parang ang important yung pagkakatigaan. kailangan ng sapat na lakas ng katawan, balanse at teknik para maiangat ang sarili. Hindi rin sapat ang puwersa lang. Sa ilang bahagi ng bato, maliit na uka lang ang maaring kapitan. Kailangan pag-aralan kung saan ilalagay ang mga paa at kung saan pinakaligtas humawak. Minsan, mga dulo lang ng mga daliri ang umaalalay sa bigat ng buong katawan. Kung titingnan, simple lang para kay Toots ang pag-akyat mula sa ilalim ng bato. At gamit ang mga tamang estilo, madali siyang naka-ascend o nakarating sa tuktok nito. Mukhang mahirap ah. Nice one, sir. Come on, tumit lang. Perfect! Pataan niya. Ang pinaka-senior sa kanila, di hamak na mas bata sa akin. Ito nga, pagdating ng pala matigas na to. Start ka na doon sa ano. Dekada 90 nang tawagin si Osnay Sevilla sa Cordillera mula sa Los Baños, Laguna. Lumipat ka rito galing sa Patag. Kumbaga, you're a born lowlander, di ba? Ngayon, tingin mo sa sarili mo, highlander ka na? Yes, siguro may consider ko na taga dito na po ako. At salamat po sa mga nag-adapt dito at pagkup-kup dito ng mga taga dito mismo. So, paano naiiba yung buhay sa kabundukan? Number one, mapapansin mo yung environment natin. Okay? Fresh air. At marami pa pong available na pagkain. Makikita mo rin po yung mga fresh na pagkain dito. So, sa tingin mo, nakatulong sa kalusugan mo at nagpalakas sa katawan mo ang pagtira dito? Malaki po bilang naniniwala at nagtatangkilik ng nature. Malaki po yung nakuha kong peace of mind sa lugar na ito. Hindi po tayo naghahabulan ng buhay dito. So, sa madaling sabi, wala kang regret sa paglipat dito? Wala po. Wala po. Kaya isang dahilan po na nandito pa rin tayo hanggang ngayon. Since 90s, yung pong na-experience natin at binibigay ng lugar para sa'yo. Ayon sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, ang probinsya ng Benguet ang may pinakamataas na Human Development Index sa Pilipinas. Isa itong sukatan ng quality of life o kalidad ng pamumuhay batay sa inaasahang haba ng buhay, antas ng edukasyon at kabuhayan. Ibig sabihin, mas maganda ang kalagayan ng mga residente ng Benguet kumpara sa karamihan ng lugar sa Pilipinas. Kaya nakamamanghang isipin na ayon mismo sa pamahalaan, mataas ang quality of life dito kahit wala ang mga karaniwang simbolo ng itinuturing na kaunlaran, katulad ng malls at fast food. Bihira rito ang mga mansyon at mamahaling kotse. Ano nga ba ang meron sa Benguet? Tumuloy kami sa Barangay Ambassador sa bayan pa rin ng Tublay. Doon namin nakilala si Lola Marta. Sina ay si Howie, Severino. si Salamat. Si Ray. Salamat sa pagtanggap.
Unda kami, salamat ta ilmay kayo. Inan-anusan nyo nga, ilmay ito'y balay me. Kayo, kita anda kami. Oh, thank you. Oo, may naghahanap talaga kami yung yung mga katulad nyo para malaman paano bang tumanda na malakas pa at nakakahalubilo pa sa kapwa. Anong pakiramdam ng 100? Pijak adi ayak manlugam no kayat kung mayak edgal din. Ayak manlugam. Lahat kami mas bata sa inyo, pero gusto namin din na tumanda ng malakas pa. Yung iba sa kanila, kahit matanda na, gusto pa rin umaakyat sa bundok, sa mga bato. Anong maipapayo nyo sa amin para tumanda rin katulad nyo? Mandinan, matikid, nan balalong ka. So nga, bumikas, ulenor, bumikas ka mutlaang. No, maparang idea. Pero may isa pa raw sekreto si Lola Marta kung bakit marahil humaba ang kanyang buhay. Mula ano yung, sinong kinanod ka niyan? Ano yung kinain mo kanina? Kabuti. Kabuti, tikinang ko. So may itatanong ako tungkol sa kamote. Kasi nga, sa Maynila, kung saan kami, at sa maraming lugar sa Patag, ay ang mga tao doon ay mababa po ang tingin sa kamote. Anong pwede niyong sabihin sa kanila? Mas nagayam no kanum kasla ka agsalo iso nga no kita am kasla madmadikang no biag mo ti sursulbal mabal na ulay awan ni imas di kamuti biag mo ti maselbal mo kita akjay ubing takat madidar ti kamuti nga mangan iso nga ay inayan di day apok ulay no agluto ta di ti kamuti ket madida nga mangan tahanda nga inluam ngamda kami nga na ilwam masapol nga no adda kamuti mangala kami ti kanin me. Yung context ng sinasabi niya is yung tinapay, yung kanin, dahil hindi nila nakasanayan yun, hindi talaga nila hinahanap. So yung kamote, nakasanayan nila yun kasi that's all they have to survive. At saka importante rin na kasama niyo yung pamilya niyo. Kasi marami din lugar sa Pilipinas, nag-aalisan yung mga anak, yung kamag-anak, di ba? Naging OFW, nagpumuntang ibang probinsya. Pero napansin namin, nandito yung apo nyo, yung may anak pa kayo dito. So, importante yun sa pagtanda, di ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nito lang Marso, nagdiwang ng kaarawan si Lola Marta, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Bilang pagkilala sa mga Pilipinong umaabot sa 100 taong gulang, isa sa mga benepisyong ibinibigay ng pamahalaan ang 100,000 pesos na cash gift sa ilalim ng batas na Centenarians Act. Duyan din sa Ang apo niyang si Tagay ang araw-araw na nag-aalaga sa kanya. So Lola, ako po si Howie Severino. Kasi ang kwento sa amin ay marami pa rin kayong ginagawa. Adi at dahil deto'y agmulmula ak ide fishing nga kunami ado imulmula ak tabangil umuyak amat mapanak no masarutang nga agtugtugaw ag pagpagnaak mapanak ide ag pagpagnaak no pakawa nga agtugtugaw ag mapanak ide no makaiyak matulog. Matalas pa rin ang kanyang pag-iisip at maayos pa rin siyang nakakausap. Ano pa ba yung kaya niyong gawin sa bahay o dito sa bukid? Una adi agluto ako no awan di apok nga sumangpot agluto ak ti indapoy agluto ak ti kape isuti ublak ta agtugtugawak isuti trabaho ko di kusina agluto ak ti indapoy no malabianda indapoy kape. Walang istriktong diet si Lola Marta, pero iba't iba ang kanyang inuulam. Sina ani et bangos di no
tinapay, dieta. Tinapay, inapoy, isuti, kan-kanak mat. Awan tidak duma. Ada natin nga kitaan akat. Kanon nga mnu awan akat. Tiji adi, nu ada makikita mga natin ang mga lataka. Isda, mahilig kayo sa isda. Un adi no. Kaya't ano, ada kitaan nga mnu awan akat. Abay, medyo, no, kaslakayat ko, mga anak nga mnu, hanak nga kayat, hanak ng bangan. Alauna ng tanghali, oras na ng kanyang siesta. Akala ko tapos na ang paghanga ko kay Lola Marta. Pero ang isa pang plot twist, si Lola ay climber din pala. Kung maning-mani ang malalaking bato para sa mga milenya, sisiw naman ang matarik na hagdan para sa isang sentenarya. Pinipilit ng mga anak niya na matulog na lang siya sa baba para mabawasan din ang kaba nila. Pero si Lola, may katigasan din ang ulo. At sa huli, siya pa rin ang nasusunod. Sa haba ng panahon niyang nagsasaka sa bundok, ano nga naman ang kaunting akyat para makaidlip? Noong simula ng bagong milenya, lumabas ang terminong Blue Zone. Ayon sa mga mananaliksik, ito ay mga lugar sa mundo kung saan ang mga residente ay may mahaba at mululusog na buhay. Wala pang pananaliksik kung meron bang ganitong lugar sa Pilipinas. Pero ang nasaksihan namin sa Benguet, pwedeng maging pambato rito. Lahat kayo magkakamag-anak ba? No place like home. Kaya we enjoyed our life or ganito kami. Na we enjoyed very much our life. Kahit sa bundok. Dito kami sa bundok. Ang bundok ba, sa tingin nyo, ay nakakalakas, nakakabuti ba sa tao? Pag tumira sa bundok? Oh yes, kasi fresh air. Pag naglalakad ka, ang sarap-sarap ng simoy ng hangin. Lalo pag umakyat ka sa bundok. Saya-saya. Isa sa mga katangiang matatagpuan sa isang Blue Zone ay ang pagkakaroon ng malakas na komunidad at matagalang pagkakaibigan. Ang ganda ng samahan namin at saka may pagkakataon na nagkukwentuhan kami, gano'n na nag-ano kami ng kung may problema ng isa, nag-share kami, gano'n. Kaya maganda rin yung sabay-sabay kami nagtatrabaho na mga senior na yung kaya namin gawin, ginagawa namin. Kaya enjoy naman yung ginagawa namin na mga senior. May banding rin kaming mga senior. Ganun. Kasi may kunting marites, kaya medyo masaya. Hindi nalalayo sa lugar ni na Lola Marta, nakilala namin ang 73 taong gulang na si Lola Rosita. Baka lang hindi yung kaya ito. Nadaanan dito. Araw-araw tinatahak niya ang maputik at madulas na daan pababa sa kanyang flower farm. Bukod sa tubig at pag-aalaga, may ibang paglalambing si Lola Rosita sa kanyang mga bulaklak na anthurium. Para mga sanggol na kinakantahan at kinakausap. Ganun na lang. Para saan kayo bumabangon araw-araw? Ito ay para bisitahin itong garden at saka
dahil wala namang yung mga bata na mga sa eskwelahan. Dito na lang. Kumbaga, sila, Oo. sila na yung mga alaga mo. Every 4:30 or 5 o'clock. Nakakahaba ba ng buhay ang pagga-garden? Siyempre, dahil malibang yung yung mga, ang buhay mas masaya pag nandito ka sa garden at may ginagawa ka. Hindi nila alam dito ang konsepto ng Blue Zone, pero tila likas na sa kanila ito. Ayon sa mga mananaliksik, sa karamihan ng Blue Zone sa mundo, ang mga residente ay mahilig maghardin. Yan po yung kape namin, sir, dito. May katangian ng mga nakilala kong matatanda sa Benguet na hindi gaanong natatalakay sa usapin ng Blue Zone. Halos lahat sila may sariling lupang namana sa mga ninuno. Kahit hindi malalaki, sapat ang lupa nila para mabuhay at manatili sa kanilang pinagmulan. Ang mga bato at ilog naman ng Ambong Dolan ay walang may-ari. Lahat pwede makinabang. Ngunit napansin ko na walang basura at graffiti rito. Halos sagrado ito para sa rock climbers na taga Benguet at Baguio. At tinitiyak nila na ligtas ang mga dayo katulad ko. Isang senior citizen na may kailangan pang gawin habang may panahon. Sa totoo lang, ilang taon na rin akong nagra-rock climbing. Hindi ako baguhan, ngunit hindi rin ako magaling. Oo nga. Sinasabayan ko lang ang anak kong Gen Z na si Alon na sumasali na sa mga kompetisyon. We need to ask ourselves if can he sticks it, can he match it? And he matches it. 4 seconds left on the clock. Alan is our first climber. Kamakailan, may napansin akong pagbabago sa buhay ko. Kahit saan ako pumunta, sa gym man o opisina, madalas, ako na ang pinakamatanda. Very good. Kaya sadya kami naghanap dito ng champion sa pagka-senior para alamin kung paano maaring tumanda ng ganito. So kahapon, sabay-sabay natin nakilala si Lola Marta, no? Ano yung naging feeling nyo pagkatapos nyo siyang maengkwentro? Personally sa akin, na-inspire ako na aabot ba ako dun? Kasi parang ang saya eh. Na at the age of 100, nakakapaglakad pa siya. And nakilala niya pa yung mga apo niya, mga pamangkin, or kasi at this age, sa akin din, may mga kaibigan na akong namatay. Personally ako, yung anak ko, namatayan na rin ako. Sorry. Ilang taon yung anak mo nun? 16. 16. Sorry. Na-trigger na naman ako doon kasi yun nga, lagi ako nasa Ambong Dolan nun. Pag uwi ko, tinawagan ako. Yung laging naano sa akin na yung anak ko yung naalala ko. Masyado na ako nagbibigyan ng time sa climbing.
Ano nangyari sa kanya? Nalunod sa isang parang falls na pinupuntahan din namin nung bata kami. Saan to? Sa Camp 6, Cannon Road. Sino kasama niya nun? Mga kaklase niya. Parang yung typical na tapos na yung klase, tara doon. Nagpaalam siya sa lola niya na pupunta sa school. Then, morning, tinawagan ako. Parang, kilala mo ba ito yun? Kinabahan na ako nun. Tapos yun, nalunod na pala siya. Condolence. Hindi na mararanasan ng anak ni Ray ang ambong dolan. Isang mahapding paalala na sa kabila ng mga takot nating tumanda, may mga minamahal tayo na naagawan ng pagkakataon ng mahabang buhay. Kaya, hindi man ako kasing lakas at liksi na ng mga mas bata sa akin, hindi bale. Sa edad kong ito, nakarating pa rin ako rito. Sapat na yon. Mula sa ambong dolan sa Tublay, Benguet. Ako si Howie Severino. At ito ang Eyewitness.